Ngayong araw po na ito mga kababayan ay gagawa po kami ng tree house, pero nakasandal lang po siya dito sa kahoy, pero ang tawag dyan tree house pa rin kahit po gagawin naming poste. Good morning! Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Hello po at welcome muli sa aking vlog. Ngayong araw po na ito mga kababayan ay gagawa po kami ng tree house pa rin. Pero nakasandal lang po siya dito sa kahoy, pero ang tawag dyan tree house pa rin kahit po gagawin naming poste. Yan, hindi naman po dyan sa taas kasi delikado kasi pababa yan. Yan. Tapos yan po ay ang lumang bahay ni Lula. So dito po gagawa kami ng maliit na kubo para po tambayan. At halimbawa po may mga tanim na kami dito, mga prutas, may tambayan kami dito, malapit na, hindi kami bababa pa doon sa shop mga kababayan. So kasama ko po ngayon si Mrs. at siya po ang aking videographer para po sa aking vlog na ito sa paggawa ng kubo dito po banda mga kababayan. Tapos abangan po ninyo mga kababayan ang gagawin namin dito. Tataniman namin ito ng mga kahit anong pwedeng mga crops, kamote, kamuting kahoy, or mga gulay. Pwede din po gulay. Mga prutas, lansones, rambutan. Yun po ang medyo madaling mamunga. At hindi na po kailangan ng isprehan. Tapos mga saging na saba para may mailuto. So malapit lang po kami dito sa view. Resort, dalawang resort po. Mas maganda po sana doon sa ibabaw kaso malayo, hindi na po abot ang aming internet doon. Ang wifi po namin mga kababayan kasi ang wifi po namin ay nandito lang po sa shop. So yung pinatabas ko po na kapitbahay namin dito mga kababayan. Yan, pinaready ko na po itong mga kahoy na gagamitin para sa gagawing kubo. Ito na po siya, mga kahoy na mga medyo tuwid. So, hindi po siya totaling tuwid. Pero pwede na. So, puntahan muna natin kaya doon yung mga naputol. No. Tapos ito, dali natin. Iwan na lang dyan. No? Tara. Ito mga kababayan, nung pagbalik ko ng barko nga po, ay hindi ko sila pinutol. Kasi may balak na po ako dati na baka magamit ko sa gagawing kubo nito. Yan. Mayroon nga sa libro. Dito pa kaya. So, yan po mga kababayan. Malinis na po siya. Yung mga pinutol, yan na, nakadapa na siya. Tapos, lanta na yung iba. Ito, may kahoy pa rin dito. Ito mga hindi nahakot. Ito pala ang kukunin natin. Meron din doon, no? Meron din doon. No? Marami na pala itong mga kababayan. Hakutin na lang. Yan. Very good. Very good po yung binayaran ko. Tapos hindi po muna namin ito tataniman kasi may mga yung mga bulaklak po ng mga damo dito. Hinihintayin ko po yan na tulad po dito mga kababayan. Ito, ganito. Yung mga bulaklak po niya na nalalaglag, hihintayin ko po yan na medyo humaba, lumaki para po maisprehan ng pampatay ng damo. Kasi po kapag ganun, kakaputol tapos isprehan lang agad, hindi po mamamatay itong mga damo na tutubo.
mga bulaklak niya, mga maliliit pa. So, tayo dito. Ito po mga kahoy na ito. Pwede pa po itong magamit. Titingnan namin ni Mrs. doon mga kababayan yung mga area na nalinis para makita namin doon yung mga kahoy pa na madala dito. Kung yung boundary ba, naabot ba sila doon. Let's go. Pinutol man? Pinutol. Iniwan ko sana to para kasi matibay pong kahoy na ito. Ito pa. Pang mga kahoy. Ganda to, tuwid. Ito maganda tuwid. Yeah. Tapos itong mga avocado namin, mas lalaki at lalago pa ito, mamumunga ng maganda. Kasi malinis na po siya mga kababayan. Let's go! Yan dyan banda, hindi na nila sinali kasi i-sprayhan na yan. May mga malalaking mga kahoy-kahoy dyan mga kababayan, mahirap na po yan tabasin. Kaya i-sprayhan na lang po. Pangit po dito ang mga niyog mga kababayan. Siguro pangit ang variety na ito. No? Pangit ang variety, no? Tatanim ako dito ng mga dwarf. Ito. Ito mong avocado na ito, matagal na to. Natabunan ng mga damo. Kaya ayan, hanggang ngayon dwarf pa rin. Ayan, daming bunga na lansunis. Ang problema nga lang, mahirap yan akyatin. Ang taas. Ang liit ng katawan. Tapos may dala po siyang maraming bunga. Itong iba, malaki ang puno, kaunti lang ang bunga. Or ano yan, baka inakyat na. No? Nervous na? Wala. You know? Kita ba sa video? Kita. Dito po kami ni Kikang dati. Tsaka si Mrs. Yan, ako lang dito ang nagtatabas, puputol ng mga kahoy. Ngayon, hindi na kaya eh. Kasi malalaki na pong mga puno. Mga kahoy. Tulad po nito. Mga lansones. Ito po, mga tinira ko dati mga kababayan, hindi ko po pinutol. Mga lansones na ito. Yan, pati yan. Lansones. Ano yan? Kahoy yan na pangit na kahoy yan. Ibang klase na kahoy. Hindi naman yan pwedeng gawing bahay. Kasi madaling masira. Ay, ito na pasirit. Hindi, iba. Itong mga matitibay lang po na kahoy ang kukunin para magtagal ang kubo. May isa pa man. Balikin na lang. Kaya pa yan. Kaya pa. Slide man.
So ayan po siya mga kababayan. Ito po ang nagawa ko ngayong araw. At bukas na po uli pagpapatuloy ko po itong bubog na ito. Tapos ang ilalagay ko po dito na sahig ay yung mga tabla. Yan po galing sa lumang bahay ni Lula. Ayan. Tapos ang gagawin ko po dito na kanyang bubong ay yung mga anahaw po doon mga kababayan. Yan dyan. Kasi marami pong mga anahaw doon na pupunta doon sa likod. So para po malamig, hindi mainit yung kubo dito, ay anahaw po ang gagawin kong bubong. Tapos hindi po, para po hindi mainit ang tambayan dito. So dito soon lalagay tayo ng mga pananim. Yan. Hanggang doon para feel natin ang maliit na taniman. Kahit ano po ilalagay ko dyan, itatanim. Siguro ihalo-halo ko na lang para kung gusto natin kumain ng kamote, gusto nang kumain ng kamuting kahoy, meron. May mga prutas, may mga gulay. So hindi na tayo bibili pa. At thank you so much mga kababayan sa inyong panonood ngayong araw po na ito. Sana po ay suportahan po ninyo palagi ang aking vlog. At mag-iingat po kayo palagi mga kababayan. Thank you so much po sa inyong panonood. God bless po sa inyong lahat. Bye bye po.